Okay, good day mga ka-Airsoft, good day mga ka-Bigman. Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, Okay, before anything else, check the audio. Pa-check ang audio natin kung malinaw. Sige, sige. Ayan, malabo raw yung camera natin. Okay, meron. Okay na, malinaw na. Ayan, magaling yung director natin. Okay mga Airsoft, hello po, good afternoon po sa inyong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan po ang lahat ng aking ka-Airsoft ngayon for the day. Sana nasa maayos kayong kalagayan, no? Hello po, magandang araw ng Sabado sa inyong lahat, okay? Ngayon mga Airsoft, palapit na palapit ang holiday season, palapit na palapit ang Paskong Katoliko na tinatawag, no, holiday season, palapit na palapit ang bakasyon, okay? Meron lang ako konting katanungan, meron ka na bang airsoft? Diba? May airsoft ka na ba nalalaroin sa araw-araw? Kung wala pa, anong gagawin mo, di ba? Punta ka na kay Bigman na pwede ka na magpabook, pupuntahan kita on the spot, okay? Yung mga item natin for shipping, palagay dito, then siya shoutout natin mamaya, okay? Mga Airsoft, di ko na gano'ng papatagalin. The reason why ngayon lang ako nag-live, medyo late na. Alam ko, yung mga followers natin na sundan tong storya na to, no? Nag-live ako, nagpapasalamat ako kay Ma'am Lisa Serrano. Okay, kahapon nag-live ako, nabalitaan ko, patay na si Sir Bert Serrano, ang asawa ni Ma'am Lisa Serrano, na natulungan natin sa Airsoft, okay? Then ngayon, live na naman ako, galing ako sa kung saan nakahimlay, hindi, kung saan nakalamay na ang pamilya, kung saan naglalamay yung pamilya ng ating ka-Airsoft na si Sir Bert Serrano, okay? Siyempre kailangan hindi na kasi iba sa atin si Sir Bert, no? Asawa ni Ma'am Lisa. Medyo napakaganda na naging istorya namin, no? Para sa mga hindi nakakaalam na nahihiwagaan, ano ba yung istorya na yan? No, panoorin niyo po yung mga vlog natin, no? Iaano natin yan. Panoorin niyo yung mga vlog para masundan niyo kung ano yung kung ano yung sinasabi ko na bakit hindi na iba sa atin si Sir Bert Serrano at si Ma'am Lisa Serrano. Okay? Ang mga Airsoft, diretso na po tayo. Balmon Bautista of Bicol. Okay? So, ang unit niya is the silver na M92 Beretta. Si Sir Balmon ay isang 78-year-old, okay? 78-year-old, so medyo may katandaan. So, bagay na bagay sa kanya yung unit niya. The unit niya is the Beretta. Okay, what is good and special about the Beretta? Alam niyo naman, ang Beretta talagang sorry for the word na gagamitin, no? Pang mga thunders, talagang pang may edad na to kasi bagay na bagay talaga to sa may mga edad, no? Hindi bagay to sa millennials, bagay to sa may mga edad, okay? The M92 Beretta Silver, napakaganda, napakalupit ng kanyang unit. Lapit mga konti yung camera, look, para hindi ako mahirapan, para hindi ko na ganun inaan. Okay, yan. Tignan mo. Okay, malapit. Ayan, para hindi. Yung konti. Okay, yan. Sige. Yan. Okay, no? The M92 Beretta, this is a silver edition. Marami tayong different colors nito, no? Meron tayo nitong tawagin natin na Beretta Black. Okay, Beretta, ito silver. Then the Beretta Gold, okay? Then sa mga other version, meron din tayong Eagle version ito. Iyon yung Beretta na may rapid fire, no? Pero ito, purely single fire. What is good and special ba about this unit? Okay. Tignan niyo yung unit, mga Airsoft, no? Classic na classic siya. Wala namang ganong, let's say, sabihin na natin, wala namang ganong dapat nang i-explain dito. Dahil, unang-una, pagmasdan nyo, yung rear sight niya, kadalasan napaka-importante niyan kasi diyan tayo sumisipat, di ba?
yung rear sight. Yung front sight niya, ordinary lang rin. Kumbaga, standard. Bakit, Big Man, bakit standard? Bakit hindi siya optic? Kasi mga ka-airsoft, classic unit po ito. Sabi ko nga, di ba, nung nalaman kong 78-year-old yung magmamay-ari nito, si Sir Balmon, okay, no comment na ako. Di ba? Kasi, hindi ako yan, ngayon pa lang ako naka voice cancellation. Oo. Ngayon pa lang. Okay, no? Itong unit kasi na ito, pang classic. Hindi siya pambata actually. Hindi talaga siya pambata. Talagang, ang makaka-appreciate nitong unit na to is yung may mga edad. Sino? Siguro, tatay natin. Kung medyo matanda na yung tatay natin. Yung tsuhin natin. Yung lolo natin. Diba? Yung lolo mo. O, yun, ganun. Yun ang makaka-appreciate nito. Pag millennials, isasantabi to, sa totoo lang, no? 9 out of 10 na millennials is hindi ito binibili. Okay? Ang bibili lang nito na millennials is yung gustong mag-collect ng mga vintage, ng mga classic. Okay? Kasi nga, medyo out of technology na to. Ang dami na kasing technology sa barrel. Ngayon ito, medyo napag-iwanan na. Sila dya talaga yon kasi para ma-maintain yung pagiging classic ng Beretta. Diba? Para lumipas man ng panahon, Beretta pa rin. Okay, di ba? Ay, mapapansin niyo. While the other unit is merong optic front, ito, standard lang. Fix. While the other unit, merong rear sight na optic, ito, standard lang. Okay? While the other unit, merong rail for the upgrade, ito, wala. Okay? While the other unit, merong magwell, ito, wala. Diba? Ano pa ba? While the other unit, firm na firm yung grip pag piniga mo, ito, medyo mataba. Oh, yan. Yan yung mga, okay. Inisa-isa ko, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, yun yung pagkakaiba niya, di ba? This is a classic unit, okay? Number 1, ang upgrade na kinarga natin dito, fine-tuning, trigger job, and hammer protection pad. Okay? Tatlo lang. Hindi po siya naka-fix outer barrel. Pero, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Tatlo ang nakakargang upgrade dito. Pakita ko sa inyo. Ito yung barrel niya. Makikita nyo kasi ito. Pansinin nyo, kumakalog. Diba? Actually, mga ka-airsoft, normal sa Beretta yan. Okay, yung kumakalob na ganyan kasi this is a 9mm. Iba kasi ang technology nito, hindi to katulad ng mga 2011 na tumataas and bumababa yung barrel habang pumuputok. Ito kasi naka-fix to. No, ang movement ng barrel nito is diretso lang, forward and reverse lang. Rotary. Okay? While the 2011 and the 1911, yung barrel niya, kung ito yung barrel, halimbawa ito yung barrel, okay? Tumataas, bumababa, tumataas, bumababa, tumataas, bumababa. Ganun ang movement ng 2011. Pero ito, diretso lang siya, forward and reverse lang. Kaya, hindi naman na kailangan i-fix barrel. Pero meron tayong mga ka-airsoft na talagang maselan. Gusto nila ipa-fix outer barrel, okay naman, kaya lang, the reason why hindi advisable i-fix outer barrel to, it is because mawawala yung pagiging classic ng unit. Nakakapanginayang sayang. Classic siya Kaya ka nga bibili nito ng ganitong unit, it is because gusto mo yung classic. Gusto mo yung all original, gusto mo yung something na vintage. 'Di ba? Kaya ka bibili nito. Kung gusto mo ng modern, bumili ka ng modern. Di ba? Huwag nating gawing modern yung classic.
Oh, yan, di ba? Kaya ka bibili ng classic kasi you are a fan of old. Di ba? Ngayon, kung yung classic gagawin nating modern, hindi advisable. Okay? Alam mo, classic to. Gagamitin mo itong competition pistol. Hindi ka magiging effective dun sa competition. 'Di ba? Kasi classic to eh. Outdated na yung mga technology niya kumpara mo dun sa technology ngayon. Okay? Ngayon, itong unit na to is the best for collection, for display. Sabihin na natin daily use. Kung maingat ka naman, wala magiging problema, no? Pero don't expect too much on this unit kasi ibang-iba to doon sa mga modern unit ngayon. Okay? The best to, kung ipang-display mo, kung ipang-aangas mo, ipang-yayabang mo, the best na the best to. Pero kung ipang-co-compete mo, I don't suggest, hindi ka bubuhatin nito, hindi ka ipapanalo nito. Ipang-war games mo, I don't suggest din, no? Ipang-heavy duty use mo, I don't suggest. Kasi hindi siya heavy duty. Actually, pag nasira tong hirap ng pyesa. Diba? Mahirap ang pyesa ng Beretta, sa totoo lang. Walang pyesa halos ang Beretta. Pero dahil nga lifetime warranty tayo, no choice ako. Ipagkakatay kita ng bago. Ipagkakatay kita ng pyesa doon sa mga bago natin. Okay? Unit natin kay Airsoft, Balmont Bautista of Bicol. Ito na po, ide-demo and test fire ko sa iyo. Okay? Kuha tayo ngayon ng silicone oil at saka ng gas, no? This is the silicone oil and this is the magazine ng unit. Ang maximum rounds is 27 rounds. Press the valve, then spray. Okay. Inlet, output valve yan, ha? Then sa inlet valve, spray din po tayo mga Airsoft. Okay. So sa magazine ng Beretta, dalawa ang i-sprayan mo. Output valve and inlet valve. Okay? Ngayon sa unit, tama-tama to, nakakasa na. Sprayan natin yung nozzle. After na ma-sprayan yung nozzle, always pag i-release mo itong slide, wag mong hatakin pababa to. Okay? Kasi ang tendency, pag hinatak mo siya pababa, masisira siya. Okay? Lucas, lapit mo pang konti yung camera. Konti na lang. Para medyo hindi, yan. O, yan. Okay? Okay. Yan. Okay, no? Huwag mong hahatakin to, bagkos ito ang hahatakin mo. Hatakin natin yung slide, ha? Mapapansin nyo to, bababa. O, bumaba siya, di ba? Okay? The reason why ayaw kong ipahatak ito, napupudpod, nasisira yung slide stopper. Pag nasira yung slide stopper, hindi na mag-open slide yung unit mo. Nakakainis pag merong defect na yung unit, di ba? Pag hindi na siya nag-open slide, normal kasi na pag wala ng bala, maglalak siya. Pero pag naupod to, hindi na siya maglalak. Kaya para maiwasan natin yung pagkaupod, wag mong hahatakin to pababa. Hatakin mo yung slide, kusa siyang bababa. Tingnan nyo. Ayan, pakita ko sa inyo, ha. Hatakin natin. Okay, then bitaw. Okay. Okay. So, ayun na. So, ngayon maglalagay tayo ng gas, mga Airsoft. Itong unit na to is supported only with the 12 kg. Hindi mo pwedeng lagyan ng 14 kg. Hindi mo rin siya pwedeng lagyan ng CO2. Hindi siya supported nun. Masisira po siya. Okay? Tandaan nyo, always 12 kg lang ang gagamitin sa unit na to. Upside down, hindi po pwedeng pahiga, hindi rin pwedeng patayo. Kailangan pataob. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. 2 seconds only kasi yung unit na to is naka-fine tuning and naka-trigger job na. So, wala ka nang kailangang intindihin dito. Dire-diretso na lang ang paglalaro mo. Naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-hammer protection pad. Tatlo ang upgrade dito. Okay? Hindi po siya naka-fix outer barrel kasi classic unit po ito. Pag classic unit, hanggat maaari, hindi natin papakialaman yung fix outer barrel kasi pwede siyang mawala yung pagiging vintage
pagiging classic niya. Okay? Sabi ng ating ka-airsoft, good afternoon, Sir Bigman. Nice to see you in your vlog. Review, stay safe, share done. Thank you, Sir Alan Villaris. Shout out, JR De Los Santos of Urdaneta, Pangasinan. Solid, bossing, legit, sabi niyan. Thank you, bossing. Sir JR, pa-share naman po ang ating live video. Clear naman po ang audio, sir, sabi ni Alan Villaris. Alan Villaris, first time ko nakita yan unit na yan sa movie po ni Bruce Willis at Mel Gibson at kay Arnold Schwarzenegger. Siguro yung ibig niya sabihin yung Beretta, no? Okay, nilagyan na natin ng 2 seconds. Bakit 2 seconds lang? Bakit, Bigman, bakit yung airsoft nung pinsan ko o yung airsoft nung barkada ko, nilalagyan nila 5 seconds? Bakit yung sa'yo 2 seconds lang? Unang-unang mga ka-airsoft, yung 2 seconds na inilagay natin dito is good for 50, 60, minsan nagsa 70 rounds pa. Bakit ganon? Kasi po, yung unit natin upgraded. Kung yung unit ng kakilala mo or barkada mo is naglalagay 5 seconds, 7 seconds, or minsan 10 seconds pa, kasi hindi po upgraded yun. Ito po, upgraded po ito. Okay? Kaya, yun, talagang mag-e-enjoy ka. Okay? Ngayon, meron ng gas. Tama? Okay, meron na rin silicone oil. Maglagay na tayo ng bala. Sa tuwing naglalaro tayo, much better if you have the, what do we call the reloader? Speed loader. Mas maganda pag meron ka nito kasi mabilis ang magiging paglalaro mo. Pag wala ka nito, ang hirap. Kasi isa-isa mong ilalagay manually. Dahil meron tayo nito, mas napapadali. Atake natin ito pababa, then place your other thumb here. All the way hatak, then dito ilalagay yung bala. Ngayon, pump lang tayo. Okay, yan. Ngayon, tignan nyo yung outcome ng pagpapump ko, ha? Left, right, bungi, left, right. Okay, di ba? Huwag ninyong hahayaan na ganyan, pangit pag ganyan. Pag ganyan, kalugin ninyo sideways para umalign. O, di ba? Left, right, left, right, left, right. O, di ba? Napakaganda, di ba? Kaya, okay, Lucas, video. Dito. Side na to. Okay? Kaya napakaganda nito mga karasa pa. Pa-share po yung live natin. Pa-share. Tulungan nyo ako mga karasa para dumami po tayo sa ating community. Dumami po ang nakakaalam ng airsoft. Okay? Ngayon, firing po tayo. Okay? Okay mga karasa, this is the M92 Beretta Silver. Napakaganda, napakalupit. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Okay. Naubusan tayong hangin. Okay na. Wala na kasi akong hangin na yun, no? Wala na. Wala nang hangin. Actually, sinisimot ko na lang ko. Nangihinayang ko itapon eh. Lagyan pa natin. Wala na eh. Pansin niyo pag nilalagyan ko, pag inalis ko, hindi na siya tumutunog. Wala na, diba? Sinisimot ko na lang kasi, igawa mo kung ay pengi akong hangin. Bago. May bago ba rito? Wala 2.14. Okay, no? Ngayon, tignan muna natin, firing ulit tayo. Tignan natin para mag-open slide siya, okay? Kung mag-open slide pala, I mean. Firing! 1. Wala talaga, nauubusan na. Hindi siya aabot. Lagyan lang natin ng konting bala. Yan, konti. 2, 4, 6, 8. Wala na, ayan no. Baka kasi sabihin nyo, ano ko eh, ayan no. Wala na. Ayan no. Diin natin dito. Ayan, mapapansin nyo, wala na siyang white smoke. Wala na siyang white smoke, puro hangin na lang. Ayan na, paubos na. Ayan. Pag yan, meron pa yan, maraming white smoke yan. Nakita nyo yung lumabas? Bakit hindi siya pumapasok dito? Kasi, weak na yung pressure. Kumbaga, hindi niya na kayang siksikin to. Nalalagyan niya ng mangilan-ngilan, pero dahil weak na nga yung pressure, hindi na siya makapasok.
Kaya ako pinasingaw ko para lang makita nyo na talagang wala ng lamang hangin. Ayan, press ko pindutin ko. Wala na. Ano na lang yan, kumbaga parang latak. Ayan. Nakapiga ako niyan di ba? Halos wala na. Although meron konti, pero ayan. Wala na, tumigil na. Ayan Okay, ayan. Okay, so lagay tayo, upside down, then press down. 1, 2, tulog naman yung hangin mo eh. Okay, tignan natin kung mag-open slide ulit Okay. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing! Grabe, ang sarap ng bagong hangin. Pucha, rumarachada yung unit. Firing! Open slide, kasi wala na po siyang bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos mga Kaersop, meron pa akong isang paalala sa inyo. Okay? Alam nyo naman na ang Beretta, naging unit din po yan ng aking father, sabi ni Alan Villaris. Thank you, Alan Villaris. Alam nyo naman na ang Beretta is naka-ambi na rin, kabilaan ng safe. Okay? Ngayon, sa pag-access ng safe ng Beretta, ibababa nyo lang to. Or kung kaliwete kayo, ibababa nyo lang to. Okay? Pero, ang Beretta, pag isa-safe mo, wag one-sided. Wag mong ibababa to ng paganon, wag dito. Okay? Pag isa-safe mo ang Beretta, dalawa. Distributed ang force ng left and right. Sabay. Hindi pwedeng one-sided lang, masisira, mapipingas po ito. Okay? Dalawa. Ayun. Okay? Nakita nyo, bumaba ito, bumaba rin po ito. Pag i-unsafe ninyo, dalawa rin, pataas naman. Pag isa-safe ninyo, dalawa pababa. Pag i-unsafe ninyo, dalawa pataas. Pag in-unsafe ninyo at sinafe ninyo ng one-sided only, pack, or dito lang, pack, ang tendency, masisira itong lever. Okay? Masisira itong lever or dial na ibinababa ninyo kasi pwersado. Okay? Pag isa-safe ninyo, again, marami nang nasiraan ito, Kaya importante na ma-share nyo itong live na to para ma-educate yung mga ibang tao. Pag isa-safe ninyo, dalawa sabay. Pag i-unsafe ninyo, dalawa sabay. Okay? Yan ang payo ko sa inyo. Sundin ninyo, nasa sa inyo yun, kayo rin na makikinabang. Pag hindi ninyo sinunod, kayo rin po ang mapepervisyo. Okay? Sunod lang po kayo, mga Kaersop, no? Ngayon, yung unit, pag bago itabi, dapat walang lamang bala at dapat wala ring lamang hangin. It's either pasingawin mo or i-fire mo para hindi sayang. Press mo lang to. Okay? Okay, unit ng ating Kaersop, Balmon Bautista of Bicol. Ito na po yung unit mo, bossing. Ready for packing and syempre ready for shipping. Isasabay natin yan dito, okay? Then, next unit natin. This is a Tanya kung hindi upgraded version. This is a 2011, okay? 2011 T-Rex High Kappa. Okay. Normally, itong unit na to is unreliable unit. Hindi ito reliable unit. Tatapatin ko kayo. Hindi ko masasabing reliable unit ito. Pero dahil ayan. Pero dahil in-upgrade natin, nasa reliable unit stage na siya. Although hindi siya ganun ka high-end, hindi siya ganun katindi kumpara dun sa mga ka-level niyang high-end, pero masasabi kong okay na to. Okay? Kasi naka-upgrade na. Number one, ito yung original and brand new na stock na T-Rex High Kappa ito. Ayan Okay. Kasa natin.
check natin yung barrel. Hindi po ito upgraded. Wala pang karga tong upgrade. Okay? Walang kargang upgrade, hindi upgraded. Lahat kumakalog, lahat maluwag. Normal yan sa brand yung unit. Okay? Normal yan. Kung bibili kayo sa iba, ganito yung mabibili ninyo. Halimbawa, bumili kayo dun sa seller dun. Ganito mabibili nyo. Ayan, no? Okay, ganito. Okay? Ayan. Ngayon, anong downside pag ganyan yung unit? Anong mangyayari, big man? Pag yung unit ko kumakalog, pwede naman yung ganyan unit, okay na yan. Ganun. Pag yung unit, kumakalog, okay, eventually, masisira yung barrel. Magiging two-piece yan. Magiging ganito. Ayan yan. To, barrel to ng 2011 Hi-Capa. Ayan, no? Nasisira. Nagiging two-piece. Pag nasira yan, naging two-piece, wala na. Wala ka na magagawa dyan. Wala nang solusyon dyan. Sira na yan. Hindi mo pwedeng idikit ng Mighty Band. Hindi mo pwedeng idikit ng epoxy yan. Wala na. Promise. Maniwala ka sa akin. Hindi na magagawa yan. Okay? Wala na. Sira na yan. Kaya, paano ba sabihin ito? Kaya kung sakasakaling gano'n na mangyari, walang solusyon talaga. Wala pa ako naisip na solusyon eh. Okay? Ngayon, yung unit namin, na mapupunta sa ating ka-airsoft from Comendoza of Daet, Camarines Sur. Daet, Camarines Norte is the upgraded version. Okay? Compare natin. Not upgraded, ito upgraded. Okay? Kalugin natin yung not upgraded. Kalugin natin yung upgraded. Ito yung kumakalog ito. Kalugin natin yung not upgraded. Yung upgraded, okay. Ikasa natin. Ikasa rin natin. Not upgraded, upgraded. Okay. Not upgraded, kalugin natin. Naririnig niya. The upgraded, kalugin. Walang kumakalog. Okay. Lagay natin yung daliri natin sa not upgraded. Tapos kalugin natin front and reverse. Lagay natin yung daliri natin sa upgraded, then front and reverse. Wala. Itaktak natin yung not upgraded. Itaktak natin yung upgraded. Okay. Kayo na po bahalang humusga. No? Kayo na po ang bahalang humusga kung ano yung maganda, kung yung upgraded or not upgraded. Okay? Itong unit na to, ang kargang upgrade nito, number 1, the fixed outer barrel, the fine tuning, the trigger job, the hammer protection pad. Apat ang kargang upgrade nito. Man, kung magpapa-upgrade ako nung apat na yun, magkano abutin? Normally 7.5 yun. No? Fixed outer barrel, fine tuning, trigger job, and hammer protection pad. 7.5 ang inaabot na upgrade. Free labor na yun. Okay? Pero lahat yung upgrade na yun, nakapasok na rito. Nakapasok na ng libre. O, diba? Nakapasok na ng libre yung upgrade na yun. Kaya napakasarap nitong unit na. Okay? So, let's begin. Okay? Ayan. At least nakita nyo, kumbaga, nakita ninyo at saka naaral ninyo yung difference ng unit na upgraded versus sa unit na hindi upgraded. Okay? Mga Airsoft, before I proceed, meron lang akong konting pakiusap. Konting lambing lang naman. Kung hindi naman napakalaking abala sa'yo, no? Baka naman pwede maglambing ako. Share mo naman tong live video natin, no? Share mo para alam mo yung konting pag-share mo, yung
yung pag-share na gagawin ninyo, napakalaking tulong sa ating komunidad, sa ating community. Kasi yung simpleng pag-share mo, may educate mo yung mga taong makakakita ng shinare mo. Di ba? May educate sila, hindi sila mapapasubo, hindi sila mapapahamak sa pagbili ng airsoft. Kung first timer airsofter sila, kung pro level sila, kung nagbabalik sila, di ba? Ganun. Share mo yung live video natin mga ka-airsoft. Kung di naman napakalaking abala para sa iyo, pa-share po yung live video natin. Maraming salamat po. Utang ng loob ko po sa bawat ka-airsoft ko na nag-share. Utang ng loob ko po yan. Okay? Maraming salamat. Ngayon, dire-diretso po tayo mga ka-airsoft, no? Lagay po tayo ng silicone oil sa ating magazine. Siyempre, press the valve, then spray. Okay? Then, dito rin sa ilalim, spray po tayo. Okay. This is the unit. Ikasa natin, ilock natin manually, then spray tayo sa nozzle. Ayun. Then, release. Huwag hatakin to, bagkos hatakin to. Then, ibaba, then rest. Ayun. Okay, ngayon maglagay tayo ng gas dito. Kahit upgraded to, asan yung gas? Ang kahit upgraded to, ang suportadong gas nito is 12 kg. Hindi mo siya pwede, wala na laman to. Hindi, ayan, wala na laman to, ayan o. Diin ko ha. Ayan, wala na ha. Okay. Hindi pwedeng gamitan ng 14 kg to, ha? Tapos, ready mo yung chrono test natin. Ni-request kasi ito ng ating ka-airsoft para malaman kung gaano kalakas yung upgrade natin ng T-Rex. Okay? Upside down, then press down. 1, 2. Okay, 2 seconds is sobra-sobra para sa isang puno. Okay? Ngayon, chrono tayo. Mga airsoft, in-upgrade ko to. Hindi ko alam actually kung ilan ang chrono nito, no? Pero ngayon magkakaalaman tayo, dahil naka-upgrade siya, kakayanin niya siguro yung chrono, yung FPS, kung ano man yung FPS nito. Pero kung hindi siya naka-upgrade, hindi niya po kakayanin. Okay? Ngayon mga airsoft, ito, na natin. Ay, sorry. Chrono test natin, no? Ready mo yung camera mo, ha? Yan, ready mo yung camera mo. Okay na. I-ano ko na lang, ayan. I-ganon mo sa akin, ha? Tapos sa camera rin, ha? Okay, chrono test lang muna natin, ha? Okay, mga airsoft, pasok. Kasa. Ready to fire. Okay mga airsoft, this is a 2011 T-Rex High Kappa upgraded version. Firing po tayo, FPS test, firing. 439 FPS. Ay, grabe ha. Bigma, ilan ba normal FPS niyan? Normal na FPS nito, mga ka-airsoft, 340 to 350. Nakita niyo naman, 439. Konti na lang, 440 na. Firing! ...432 FPS. Ay, wala. Ulit. 432 FPS. ...423 FPS. Paano makikita yung 432, yung unang result? Wala, hindi na makikita, no? Okay mga airsoft, napakaganda ng upgrade na ginawa natin sa unit na to para sa ating ka-airsoft. Grabe, no? Nakita nyo yon? Normal na FPS nito mga ka-airsoft is nasa 340 to 350 lang. Pero nakita nyo yung ginawa natin, 400. Grabe.
Sige, go. Video tayo. Okay, go. Okay mga airsoft, nakita nyo naman ang FPS result 400. Ilan? Yung una? 139. Okay, ulit. Okay mga airsoft, this is a 2011 Hi-Kappa T-Rex. Nakita nyo yung result, 439 FPS, upgraded version. Firing po tayo, firing! Open slide. Kasi wala na siyang bala. Next thing to do, release the magazine, release the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Kita nyo, no? Actually, masaya rin ako kasi syempre, naibigay natin yung grant ng ating ka-airsoft Franco Mendoza, no? Sarap! Ang sarap pag yung unit upgraded. Biruin mo, 439 FPS para sa isang pistol. Ang layo ng performance sa isang rifle, di ba? Tandaan nyo to. Hindi natin i-upgrade ng ganon kung hindi kakayanin ng unit. Okay? Alam natin na kaya ng unit, it is because upgraded na siya. Okay? Kaya pinataas natin yung FPS niya kasi kaya na ng unit dahil naka-fix outer barrel na. Hindi pwedeng i-upgrade ng ganito katindi yung unit na hindi naka-fix sa outer barrel. Mawawarak yung unit ninyo. Imagine niyo yung unit ninyo kumakalog, mawawarak pag ganito kalakas. Okay? Unit po natin ka-airsoft, Franco Mendoza of Camarines Sur. Ready for packing and ready for shipping. Yung unit, bago itabi, make sure walang lamang bala at dapat walang lamang hangin, pasingawin. Ready for packing and ready for shipping. Okay mga ka-airsoft, sa mga nag-share natin live video, maraming salamat. Sa mga hindi pa nag-share, paki-share naman po ang ating live video, no? Ngayon po, yung mga item natin for shipping, okay, number 1 is going Barangay 179, Caloocan, okay? Then going, okay, San Mateo, San Pablo, Laguna, okay? Next item, going, saan ba to? Barangay Don Jose, Santa Rosa, Laguna, okay? San Lucas do San Subdivision, San Pablo, Laguna. Okay, Balite Rodriguez, Rizal, okay? Then, sino to? Okay, Busbus, Holo, Sulu, Gasak Drive. Okay, then going Kamuning, Quezon City. Last but not the least, going Manggahan, Pasig. Bali 2, 4, 6, 8. Then 10. 10 item, 10 unit for shipping. 10 ka-airsoft na naman ang mapapasaya natin ngayong araw na to. Maraming salamat po mga ka-airsoft. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang ating, yun po ang paglalaro ng airsoft, hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.